Mula noon ay napakaraming mandirigmang Pinoy na ang namayagpag sa larangan ng boxing. Pero iilan lang ang naging 3-division world champion. Excellent. Itong boksingerong tampok natin ngayon ay dumayo hindi lang isa, kundi sa 9 na bansa. Iba't ibang lahi, personalidad at uri ng fighter na ang kanyang nakaharap sa ibabaw ng lona. Edad 12 nang mag-umpisang sumabak at ma-realize na boxing ang gusto niyang propesyon. Iniwan ang pag-aaral para makipagsapalaran kung saan man dalhin ng panahon. Karamihan sa mga Pinoy boxer ay nahubog sa pangangalaga ng Allah Promotions kung saan napapakinang ang mga record ng kanilang mga fighter. Pero itong bida natin ngayon ay pinili ang mas mahirap na landas, kaya mas lalong tumibay at tumatag. May mga iilang talo din at mga labang naging kontrobersyal ang ating pambato. Ngunit may isang laban na tumatak na kung saan ex-convict ang kanyang nakaharap. Pinakamadaya sa lahat ng nakatunggali at halos lahat ay gagawin para lang manalo. Mga dirty tactics na dapat sana'y ipinagbabawal sa boxing, ngunit bakit nakakalusot? Pero bago tayo mapadpad sa laban, ay atin munang balikan ng mabilisan ang ganap noon sa buhay nitong dating inmate. Isipin mo, 3 beses itong pabalik-balik sa piitan. Lumaki itong si Ruwen Rong na hindi kilala ang kanyang mga magulang at ultimo birth certificate ay hindi ipinagkaloob sa kanya sa pag-aakalang hindi Thai citizen noong siya'y sanggol pa. Lumaki sa pangangalaga ng kanyang lola at sa edad 7 ay nag-umpisang sumabak sa Muay Thai. Subalit dahil sa hirap ng buhay ay napilitan itong magnakaw sa pamamagitan ng panghahablot ng mga turista. Hanggang sa ito ay nahuli at nasentensyahan ng 15 years na pagkakabilanggo. Habang nasa loob ng piitan ay dito niya nadiskubre ang boxing sa pamamagitan ng Prison Athletics Program. Hanggang noong 2007 ay nagkamit ng national title at kalaunan ay napardoned ng hari ng Thailand dahil sa magandang asal niya sa loob ng bilangguan. Noong May 2012 ang professional debut niya at naging undefeated ito sa sunod-sunod na 17 fights. Iilan sa mga highlight wins niya ay kontra kina Kazuto Ioka, Mac Williams Arroyo at ang 2-time Olympic gold medalist Zhu Shiming. Sa mga panahong nasa piitan pa lang si Ruwen Rong noong 2007, ay nag-umpisa nang sumabak si Casimero sa professional scene sa edad na 16 years old. Nakitaan ng potensyal bilang isa sa mga prodigy ng Pinas noong kasagsagan pa ni Pacquiao. 14 ang sunod-sunod na panalo bago matalo sa Mexico via split decision. Isa rin sa pinakatumatak niyang laban ay noong kontra sa isang mafia boss ng Argentina na kung saan nagkarambola at naipit ang kampo ng ating bida. Dahil na rin siguro sa mga pinagdaanan nito, kaya tumibay ang loob at nawala ang mga daga sa kanyang dibdib. Lumusob rin sa Nicaragua, United Kingdom, Panama, USA, South Africa at marami pa. He hails from the Philippines! Bawat media conference niya ngayon ay talagang entertaining upang pasukin na rin ang utak ng kalaban. I'm a red monster! Kaya inaabangan hindi lamang ng mga Pinoy, kundi dumadami na rin ang kanyang fanbase sa iba't ibang bansa. June 27, 2015, tuluyang nagharap ang landas ng dalawa dahil kailangang depensahan ng undefeated Thai champion ang kanyang IBF flyweight title. Ginanap sa mismong baluarte ng kampeon at Thailand, ang pang-6 na bansang dinayo nitong tubong ormok. Marami ang napakamot sa ulo dahil umpisa pa lang ay sobrang dumi na ng laban. Samahan pa ng home court advantage at ang referee ay halos walang pakialam sa mga panggugulang. Counted knockdown ang 2 bagsak ni Casimero, subalit hindi binilangan ng mapahawak sa lona ang gloves ng kampeon. Nabiguma ng ating kababayan, subalit binatikos ito hindi lamang ng mga Pinoy, pati na rin ang mga saksi sa buong boxing community.
Ultimo ang referee ay tostado sa mga analyst at sports reporter. Pati ang IBF ay hindi kumbinsido kaya ipinag-utos ang rematch na naganap after 11 months. May 25, 2016, ginanap ang rematch sa Diamond Court, Beijing, China. Bago ang laban ay nalito ang IBF kung magiging title fight ba dahil parehong palyado ng 2 beses sa timbangan. Buti na lang at nabigyan ng tsansa basta makuha lang nila ang timbang bago ang laban. Ang batikang referee na si Tony Weeks na mismo ang pumagitna sa laban, kaya hindi na effective ang mga attempt na pangugulang. At mas naging effective ang opensa ni Casimero. Unti-unting lumilitaw ang kalamangan ni Casimero sa scorecards, hanggang sumalo ng counter left hook sa panga ang nooy kampyon. Hindi agad nakarecover kaya pilit kumakapit para lang makasurvive. Sobrang desperado na kaya nag-magic at may mga dirty tactics na namang ginawa. Ngunit hindi mapigilan ang gigil ni Casimero sa mamang ito. Finish him! Kaya sa 3-punch combination niya ay sumalo ng solid sa tagiliran ang Thai fighter. Tumiklop at kitang lupaypay na, kaya hindi na nakatayo pa. Brutality. Labas dila ang dalawa, kung si Casimero ay nang-aasar, yung isa naman ay diwalwal. Pagkatapos ma-dethroned ay sumabak ang dating kampeon sa Rio de Janeiro 2016 Summer Olympics. Hangad niyang masuklian ng medalya ang kabutihan ng hari na nagpalaya sa kanya. Habang si Cuadro Alas naman ay napadpad sa United Kingdom para depensahan ang titulo. Tuloy-tuloy ang pagdayo habang tumataas rin ang kumpiyansa na kayang baklasin kahit sino. Inside the strike zone and start throwing those combinations. He wants to throw bombs. That's Casimero's style. Yep, and he wants to win impressively. Kampeon o undefeated man ay ginagawa niya ang lahat, mapabagsak ang bawat kalaban. Kaya nagbunga ang lahat ng sakripisyo ng maging 3-division world champion nang ma-upset ang African fighter. Patikim pa lamang yan at tiyak may mga putahe pang ihahanda itong tubong ormok. He is a banger. Kaya abangan natin dahil tuloy ang pangangalampag sa Super Bantamweight Division.